test, mic test. Hello, maayong gabi. Madunggan ba tong music? Naririnig daw yung music. Kumusta kayo? Actually, medyo hindi ako masyadong on the loop sa mga nangyayari sa national kasi I don't know, parang naiwan yung puso ko sa Mindanao. Kumusta ang mga kababayan nato ug mga igsuon nato dinha sa Mindanao nga apektado gihapon hantud karon? I hope, well, na other places or areas nga medyo stable na, no? Wala kaayo na apektuhan pero, well, I can't really say na okay na sila kay na ay anxiety, dili makatulog og tarong, can't sleep well, kasi nga nangangamba na baka may pagyanig na naman. So ayun, this live is actually dedicated for transparency report kung ano yung experiences ko dun sa 2 araw na nagpa-Jensan, Glan, Malapatan Glan tayo. And syempre, kamustahan na rin. Balitaan nyo naman ako sa mga nangyayari. Actually, kahapon lang ako lumapag. So pagkalapag ng around 11:30, diretso na akong studio. Para, basahin ko yung comments. Gandang gabi. Hello sa ato ang 236 viewers. Daghang salamat. Yun nga, pagkalapag ko kahapon. Kahapon ba yun? Kahapon yun, Wednesday. Pagkalapag ko kahapon, dumiretso agad tayo ng studio para i-tape yung ating walang kakwenta-kwentang show, The Lovely Show. Also with the Ronald Llamas. So tinitape namin yun every Wednesday and pinapalabas po ng Monday 9 p.m. Actually nakita ko nga maraming nagre-request na dapat live kasi medyo huli na yung mga pangyayari, no? Okay nga, mas maganda live. Pero I don't know, mukhang wala pa tayong time slot for live. Or baka hindi pa kaya. Kasi may mga may mga regular programs na rin. Hello, Ate Dolor. Si Ate Dolor talaga ang lagi nating kasama. I'm so grateful sa ate na ito dahil lagi tayong sinasamahan sa laban sa buhay. Siyempre, mga kasama natin sa Build. Hello. Good evening po, Ara. Bli? What? Okay lang, Ma'am Lovey. Watching from Taiwan. Hello, Taiwan. Sorry, dili na ako mabasa imong name. Pero yes, dear Kuya Luring. Wait, asa na to? Kay Kuya Chris Villarosa. Hello, Kuya Chris. Kuya, bitaw na ako si Kuya Chris. Sa NDDU. Buutan kayo na siya. Wait lang ha. Murag di na ako mabasa tanan. Okay. Alright. Good evening, Roland. Hello, Roland Olasiman. God bless you. Yes, bless you. Welcome po kayong lahat. May nagsabi sa akin kanina, magpaganda daw muna ako. Hindi na kailangan. Hindi naman to beauty pageant. Pero yung nagsabi kanina, sinilip ko konti yung profile niya. Sabi, he follows your every public posts. Every public post. So, wow, follower natin yon. I really, Bebang ko. Hello, Bebang. I really admire your advocacy and your political stance. Maraming salamat po. From Danao City. Hello, watching from Cavite. Hi, love. Mina Castro.
Okay, since marami-rami na rin tayo, graduate and host here, and I admire you so much, especially your voice and how clear you speak. Hehehe, salamat po. Hi kay Aaron. Hello, John Kenneth from Cebu City. Kabataang sumusuporta. Hello! Kabataan ang pag-asa ng bayan. And speaking of kabataan, may mga youth volunteers tayo nung nag-relief ops tayo sa Jensan, Malapatan at Glan. Nakakabilib. Baskog kaayo ang mga kabataan, and I just really respect the youth kasi ano sila mulat na mulat. Ayun. So sige, since marami-rami na rin naman tayo, gusto kong pasalamatan yung GTAN, Global Transparency Advocates Network, and especially kay Sir June, and yung anak niya for arranging this flight. Actually, ang kwento niyan, wala talaga kasi akong balak umuwi kasi nanghihinayang ako. Well, I had it in my heart na umuwi, pero nanghihinayang ako kasi papunta at pabalik ng Jensan, nasa 25K na. Oh my gosh. Kasi, I don't know, bakit ang mahal? So, na-discourage ako na umuwi. And, ipapadala ko na lang. Kasi malaking pera din yun. Papadala ko na lang yung iuuwi ko. Pero may mga tao kasi na nagtanong, kumusta ang family mo? Wala ka bang balak umuwi? So ayun, sinabi ko na papadala ko na lang po yung iuuwi ko kasi sobrang mahal na nung mga tickets. So ayun, nagmagandang loob kasi may mga ipapadala din naman daw sila na tulong, so gusto nila na maihatid daw personal. So, maraming salamat po sa pagtitiwala niyo sa akin. At dahil nga nagtiwala sa akin yung mga nagbigay ng tulong, ito po ay gagawin nating transparent. Well, aside from this live, magpo-post ako nung transparency report na ginawa ko. So, before that, gusto kong magpasalamat, yun nga, Sir June, for arranging the flight, GTAN, at mga organizations na talagang nag-pray para sa atin. Hello si Kai Buhay ng Pasig. And of course, I'd like to thank my family. Yung family ko na nag-grocery nung Sunday. Sila yung nag-grocery, nag-repack. Habang hindi pa ako dumarating ng Jensan, nakapag-repack na po sila initially. Naghakot, tumulong din sila na mag-distribute. Ayun, and I'd like to thank Ate Guy for coordinating, connecting me to the right people. And syempre kay Kuya Clark. Kay Kuya Clark sa paghatod sundo sa ako from the airport. Daghang salamat. Ug syempre sa Lido family. Especially kay Ma'am Alvina. Kung nakikinig ka man ngayon, Ma'am Alvina, salamat kaayo sa pag-facilitate sa relief ops. Siguro wala jud ko'y maabot nga community kung wala imuhang pag-facilitate. And yeah, actually, yung goal ko kasi talaga, marating yung mga communities or areas na hindi pa raw nakatanggap ng tulong kasi nga napakalayo. So, ayun, maraming salamat kay Ate Guy na kinunek ako kay Ma'am Alvina. So, nag-facilitate siya ng transportation, kinunek ako sa tamang tao na mag-volunteer at willing na mo drive sa dulo ng walang hanggan kasi ang layo. So, we went to Burias Beach sa Glan, and I'm gonna tell you my experience later. Sobrang, yun talaga yung feeling ko, babaunin ko na yung kwento for the rest of my life. So, ayun, kikwento ko sa inyo. Hello din kay Ryan, Miss Ryan, and Sir Menard ng Angat Buhay. Sila actually nanlimos ako. Nanlimos ako sa Angat Buhay. Sabi ko lang, nagbabakasakali lang ako actually. Alam ko na marami silang tinutulungan. So, nagbakasakali lang ako kung meron pang dagdag
na makatulong sa other communities. So ayun, nagbigay sila ng 216 food packs and water. Actually, nung nandun na kami sa operation center nila sa may Aparente Street, tinawagan ako Sir Menard, sabi niya, kuha ka nung tag 10 liters na tubig kung kasya sa sasakyan nyo. 2 pick-up lang yung dala namin. So, dili gyud makaya ang 300 ka tag 10 litro. So, sayang no? Sana pala nakapaghanda kami ng truck. Pero wala, I was not able to prepare kasi Saturday, saka pa na-confirm ako ang flight. Unya, Sunday, saka pa nagkarakara o pang grocery. Actually, nag-grocery sila sa Gaisano, kay mahal daw kayo sa Robinsons eh. So, nagkaubusan ng stock sa Jensen, sabi ng kuya ko. So, from Manila, dito ko actually binili yung 300 noodles. So, bit-bit ko siya. So, ayun. Salamat sa Angat Generals, Angat Buhay Jensen. Mabuhay kayo. And I'd like to thank in particular si Doc Alfie. Doc Alfie, I love you. Si Sir Jet. Si Mama M. Mama M, Salangsang. Si Jade, si Ma'am Jade. Si Ma'am Neneng Lu. YQ Grace. Si Ma'am Therese. Sansan and Shanine Lu. Thank you so much. Mga kasama natin yan sa ating ipinaglalaban. And yun, kay Sir Avel din, Avel Manansala, daghang salamat. Hello na lang po kay Sir Orman. And hello din kay Ma'am Ses Salangsang, maraming salamat. And this, I'd like to note this. Maraming salamat sa Office of Senator Risa Hontiveros. May pinadala kasi siyang medicines para sa mga taga Balut Island. Kasi may kaibigan ako na nagbabakasakali lang naman. Actually, hindi niya ako nilapitan. Na nagkataon lang na sa group chat, she raised a concern na nagkakasakit nga daw ang mga kababayan natin dun sa Balut Island. Taga ron siya eh. So, kasi nga daw ilang araw na nasa tent lang sila natutulog kasi nga sira yung mga bahay, tapos takot nga basin matumpag ilang balay ug samot habang nagatulog sila. So, ang uban sa gawas na gid nga tulog. So, they need medicines, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, paracetamol, unsa pa to, sa high blood, kalibanga. So, ayun, yun yung mga meds na in-specify. So, ayun, nag-provide ang office ni Senator Risa Hontiveros. Of course, thank you sa taxpayers. Pero salamat din sa pag-facilitate ng office ni Sen Risa. At hindi lang yan. After ng medicine, may pinahabol sila na 300 pieces na tubig. And I'd like to thank Ma'am Alvina again, yung Tabligon family doon sa Balut Island. Salamat kay Hill for facilitating. Kay, I believe, ilahang gi-coordinate nila sa bangka. So, parang isasakay pa ng bangka yung supplies. And yung 300 pieces na tubig, I believe makakarating yun bukas. Kasi wala na daw biyahe tonight. So ayun, sa Malapatan, nakarating tayo ng Malapatan din, pero yung bit-bit natin, those are supplies from the Angat Buhay. So yung participation natin, hinatid lang natin sa kanila kasi may mga identified na purok na hindi pa nga daw nararating ng tulong. So yun, daghang salamat kay Ma'am Chariz Lane. Actually, kasi ito si Ma'am Chariz, hindi kami pareho ng schoolmate me by the way sa NDDU. Pero ito yung something na talagang, alam mo yung, paano ko masasabihin? Si Ma'am Chariz yung isa sa mga hindi man kami mag-agree
ng mga political views namin pero nananatili yung pagkatao. Well, mamaya sasabihin ko sa inyo how my relief ops experience sa Mindanao ang nagpabago sa akin. Something within me has changed after ko makasalamuha yung mga tao na alam ko karamihan sa kanila hindi kami pareho ng political views. Pero when we were there on the ground, you don't look at people's political views Just look at them as your fellow human being. As your fellow Filipinos. Hello, Carmilla. Yes. Zambales. Hello, RC. Yes, maayong gabi. So ayun, thank you kay Ma'am Chariz for letting me know kung unsa ang kinahanglan sa Malapatan o sa ubang purok. O si Ma'am Aning. Actually, nagkasakit si Ma'am Chariz. So, ang kahimamat jud nako si Ma'am Aning. Hello, Ma'am Aning. And, okay. Sa Boreas gland, patay natin yung music kasi medyo distracted ako. Okay, kwento ko sa inyo yung sa Boreas gland. Boreas, actually, sudlunon kaayo siya ba? Actually, nung pumunta kami doon, ang sabi, iilan lang daw kami sa mga nakaabot doon. Kasi sobrang, alam mo yung kailangan mong sadyain para makarating ka doon. So, salamat kay Ma'am Alvina at tinuro sa atin yung ginaid tayo kung paano makapunta doon. It's a Muslim community. Maraming tausog doon. Maranao. Nakalimutan ko na yung iba pero it's a Muslim community. They're a group of really beautiful people. So ayun, sabi nga nung youth volunteer, sabi karamihan daw doon, Duterte supporters. Pero they were very warm. Sobrang init ng pagtanggap nila. But of course, alam mo, when you go out there on the ground, hindi mo naman i-check kung kaninong supporters yan. You go out because, you want to help your fellow Pinoy. So, actually, nakahilak ko paghawa na ako kay, you have that in your mind. After na to, paano na sila? Tanang-ana bitaw, no? Kay, pila raman to amo ang nahatag? Pantawid gutom lang ba? Pero, they were so thankful. Actually, naglinog pa gani dito pagpanghatag na mo og relief packs. Lumindol actually ulit. I don't know kung anong magnitude yon, pero yun, gumalaw yung lupa. Ewan ko, hindi na rin naman ako natakot. Nag-pray lang ako Paused for a while, nag-pray, and nawala rin naman. So, tuloy ang pagdi-distribute. Syempre, sa distribution ng mga relief packs, sinisiguro natin na wala tayong hinihintay na tao kasi we want to make sure na matatanggap agad at hindi na maghihintay ng bongga yung mga tao. So ayun, I really thank the team na ginawang marami yung linya. We made 4 lines para hindi mahaba yung pila. So ayun, I think in just, I don't know, maybe 10 minutes tapos na yung pamimigay. And yung tumatak talaga sa akin is, alam mo yun, sila yung dapat nagtitipid. Kung ako yun, baka hindi na, parang wala na akong maihanda. Kasi nga, 'di ba, kami yung nangangailangan ng pagkain. Pero, this community prepared food for us before we go. Actually, gusto kong tumanggi. Parang wag na siguro kasi mas kailangan nila ng pagkain. Kailangan nilang, pag pinamigay pa nila, ang dami namin. 10 yata kami. So, basta nag-prepare sila og balanghoy cake. Well, balanghoy is cassava, di ba? So, balanghoy, unya, nagsugba sila og isda. Lami kaayo. And lechon manok.
So ayun, nabusog kami bago umalis, bago nagpaalam. And these are people na malamang hindi natin kapareho ng political view pero sobrang warm nung exchange. Nagyayakapan pa kami doon. And there was nothing between us. Muslim pa yung mga yon. We worship different gods. Pero nandun yung respeto, nandun yung pagmamahal. So that really made me hopeful na meron talagang conversations na mabubuo kapag ka magrespetuanay lang bitaw sa matag usa. So ayun, madalas natin nakikita na mga DDS, balahura, ganyan. Pero I think these are just the noisy ones on social media. I believe na meron pa din talagang mga Duterte supporters na may respeto naman sa kapwa. And I've seen a lot of them. So, ayun. Yun ang kwento ko sa inyo. Ay. So, actually nakakalungkot lang kasi 1 week na silang walang maayos na maiinom na tubig, walang kuryente. Actually, may generator sila. Pero dahil nga nagtitipid din sa fuel, 1 hour lang or few hours lang yata para makapag-charge lang ng gadgets nila para magkaroon ng communication. Tapos papatayin ulit. Tapos iilan lang yung solar lights. Talagang pitch black paggabi. So sana matugunan. Sana yung tulong na binibigay lalo na ng gobyerno ay talagang makarating kahit sa mga liblib na lugar. Pangarap ko yung, alam mo yung serbisyo na hindi na hinahabol or pinagmamakaawaan pa ng tao, kundi serbisyo na yun yung lumalapit sa tao. Hindi yung gobyerno ang hinahabol ng tao, kundi gobyerno ang lalapit sa tao. Yun yung gusto natin. Kaya inig-election bitaw, kampanya, panahon ng kampanya, magka-house to house itong mga politiko, mga tao sa gobyerno na gustong magpa-re-elect, pero sa panahon ng trahedya, yung tao pang nagmamakaawa, pinapipila ng napakahaba sa init. Minsan, andyan na yung supplies, pero hindi, wag muna natin i-release yung relief packs kasi may hinihintay pa tayo. Kasi kailangan may photo ops. Wag ganon. Wag ganon. And may narinig din akong kwento, ito directly from the ground ha. May, syempre, may traffic kasi nga sobrang hirap nung daanan after ng lindol. So merong NGO na yun na nga, goal na papuntang papuntang Klan. So convoy sila. Sa likod nila was Senator Robin Padilla. So, in-stop sila sa kalagitnaan. Sabi, sir, paunahin muna natin si Senator Robin. Siyempre, umasta yung NGO worker. Sabi niya, pumalag yung NGO worker. Sabi, hindi pwede. Hindi pwedeng i-delay itong mga relief packs na to kasi mga tao naghihintay. So, pinauna sila. Imagine mo kung walang nagreklamo. Yun. Ang gitanaw nila sa imong kaayo og imong malasakit nga gihatag sa ila, walang lagi tanaw. Dili kaganahan sa mga Duterte. Yeah. Attorney Reyes, tinuod na bisan sa butuan, grabe ang respeto, bahalag lahi-lahi ang tinuuhan. Yeah. Ma'am, saan na makarating ka rin dito sa Angeles, Pampanga? Angeles, Pampanga, why not? Parang may invitation ako to speak sa Pampanga, pero I'll have to see kasi
Kailangan ko palang balikan. Kailangan ko balikan yung message na yon. Namiss ka namin dito, ma'am. Namiss ko din kayo. Hello, Ma'am Carmela. Ingat. Okay, thank you so much for your prayers. Hello di ay kay Sir June. Ang bastos lang naman yung andito sa SOCMED, mga trolls. I think so. Kaya yung mga kaya yung mga DDS na, I don't know, the major vloggers are really bastos, ha? So I think you're really representing the group, especially the Duterte supporters na dili gusto og binastos. Although, naagid sila yung reason nga gusto nila suportahan si Duterte. Definitely not because bastos siya. Ihang ba, known man na sa tanan. There are probably other reasons nga gisuportahan nila si Duterte. So, kining mga major vloggers na bastos kaayo, balahura, kinsa pa to, kinsa ganitong, si Badoy, Lorraine Badoy, sus Ginoo ko, makita og picture ni PBBM. Kabalo baya jud mo na ako, mga friends na ako sa una, kabalo jud baya mo nga dili jud ko pro Marcos. Pero, sobra naman po na, makakita silag iro. Naatoy something nga post ni Lorraine Badoy nga na ay kauban na iro. May kasamang aso dun sa picture with BBM. Tapos parang sinabi niya yata na, parang inisip niya yata siguro kasali daw yung aso sa orgy. Parang, naisip mo pa yon? Bakit mo naisip yon? Diba? Baka gawain mo. So yan yung mga balahura ang bibigay at ni Tio Moreno, yung mga trolls dito na yung halos isumpa ka na, well, there are real people, yung dati kong kaklase, gusto na daw ko ipabarang, gusto ko ipakulam. You probably have to reconsider your ways kasi mukhang nami-misrepresent nyo yung grupo nyo. Kaya marami sa mga personalities na ayaw umamin, na DDS sila kasi yung label na DDS parang naging negative. Imagine si Toby Tiangco. Alam nyo ba kung bakit niya kinasuhan si Jess Falsis, si Attorney Jess Falsis? Dahil tinawag siyang DDS. So parang defamation na pala ngayon ang pagiging DDS. Tinawag kasing DDS si Toby Tiangco ni Attorney Jess. Hello, Attorney Jess. So, ayun. Kaya kinasuhan siya ng cyber libel. Feeling mo, napakagaling mo na akala mo kung ikaw maging presidente, magagawa mo kaya yung sinasabi mo, kilalanin mo din ang sarili mo, may kayabangan ka din eh. Hi, Jeffrey! Hindi naman tayo nagmamagaling. Of course, hindi ko hawak ang beater. Hindi ko hawak ang kagalingan sa buong mundo. And nobody's claiming that. Probably you. Wala namang nagmamayabang dito. Pero hello sa'yo. Leonardo Blanco. Hi po ma'am, tuloy lang po sa laban. Yes. Alright. O nga pala, no? Sabi ko nga pala kanina magla-live tayo and it's time for the bashers to shine. Let me be the one to break it up. Oy, hello, Attorney Jimmy Bondoc. Na naghanda ng 17 paragraphs para sa akin. Kumusta ka? Nakakaloka itong si Jimmy Bondoc, ano? Actually, I'm gonna tell you a story. Meron kasi akong taped na interview with DJ Chacha and I was really amazed to have met an amazing woman like her. So, ayun. I had an interview with her. Tapos tinanong niya sa akin, sino sa mga DDS ang you think you can have a conversation with? Yung sagot ko, si Attorney Jimmy Bondoc. So, sabi ko, Attorney Jimmy Bondoc,
Kasi nga, nung nakita ko naman yung exchange nila ni Attorney Reyes, marespeto naman siya. He's respectful and I really admire him for that. Taped yung episode na yun eh. Hindi ko nga alam kung kailan mag-i-air yun. Pero, ayun. I mentioned him sa isang parirala, sa isang phrase. Kasi totoo naman, sinabi niya naman talaga na lawyers like him can serve warrants on their clients. Diba? Nung in-interview siya ni Ces Drilon, siya ang nagsabi noon eh. Hindi tayo. Pero sabi niya sa 17-paragraph letter niya, tinitwist daw ang kanyang words. Ay nako, ewan ko sa'yo, Jimmy Bondok. How else do you interpret your words? At kung kailangan pang i-interpret otherwise ang iyong sinasabi, ibig sabihin, hindi malinaw ang iyong pagko-communicate. Kasi kung malinaw ang iyong pagko-communicate, it doesn't have to be interpreted otherwise. Diba? Kaya tigil-tigilan mo ako dyan sa tinitwist out of context. Paki-off yung filter. Hindi ako marunong gumamit ng filter sa OBS. So kung ano yung nakikita mo, yan na yon. Pero actually, yeah, nung lumabas ako sa Bilyonaryo, nakakaloka. Yes, may pimples ako noon, pero yung mga nagsi-circulate, sobra namang edited yung mga, nilagyan nyo naman ng maraming butlig-butlig, mga bugas-bugas. Oy, gigidugangan, maninyo, oy. Huwag naman ganon. Pero actually, oo nga. Sa Billionaire News, ang lapad ko. Pero actually, maliit lang naman ako sa personal. Pero yeah, ang laki ko doon. Hey, lovely Chris. Hello, Sir Chris. Hello nga pala kay Ma'am M. Ayaw niya magpapangalan eh. Kasi isa siya sa mga donors. So, ayun. Sige, simulan na natin yung report ko nga pala. Yung total donation. So, ayun. Maliban sa live na ito, ipopost ko po ito ha for the sake of transparency. Saan nga yun? Wait. Hanapin ko muna. Ang dami kong screenshots from my classes kanina eh. Ayun. Sa OBS, hindi pa ako marunong magpakita ng pictures, pero aaralin ko po yun para makita ninyo. So we have, we gathered a total of 43,150. Yay! Maraming salamat sa ating mga sa mga nagbigay ng tulong pinansyal para sa ating relief ops doon sa Jensan, Glan at Malapatan. Account ending in 2261 at saka mga transfers from GCash. Iisa-isahin ko po kayo pero hindi ko naman ipopost yung details ninyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko na rin na-post ito eh. Actually sa groups ko lang na-post yung paghingi ng tulong kasi dati kasi hindi ko alam. Akala ko kasi ipopost ko yung totoo kong number. Late ko na, Sunday ko na lang yata nalaman na pwede palang QR code lang yung ipost. So parang, ayun, hindi na ako nakapag-announce. Pero yes, salamat sa 43,000, sana ba yun? 43,150 pesos. So, binili natin yon ng sack of rice. 14,400 for 12 sacks of rice. Gumastos din tayo ng 10,375.50 sa Gaisano ito. Well, I will also attach the resibo para sa mga relief goods from Gaisano. May 2,700 for noodles na binili ko dito sa Maynila at dinala ko papuntang Jensan. 50 packs of noodles, that's 300 pieces. May binayaran din tayong 870. That's
plastic bags. Hindi ako nakahanap ng eco bags na mura. So, ayun. Plastic bags ang ginamit natin. Bundle yon, 2 bundles. Isang large, isang small. 4,775 sa 25 cases na drinking water. That's 191 per case. Tapos 6,000 para ito sa transpo. 2 pick-up kasi yung tumulong. So, pampagas lang daw. So, 3,000 per pick-up kasi papunta yung yan yung papuntang Jensan to Burias Glan, vice versa. Tapos sa day 2 ng operation, naglabasin tayo ng 3,000 para sa 2 pick-up naman na from Jensan to Malapatan to Kalumpang. So 2 pick-up din yon. And then 930, yun nga, nagbigay ng meds kasi yung office ni Sen Risa Hontiveros para sa mga kababayan natin sa Balut Island. So, dinagdagan ng konti kasi murag nabungkig bitaw ang pagpalit. So, naghatag og 130 pesos ato ang kauban. Unya, daghan pag mga expenses para sa transportation, bayad sa bangka, bayad sa tricycle. So, that's 930. Og naay nabilin nga 99.50 gikan sa donations. So, unsaon? Anong gagawin natin sa 99.50 na donation na naiwan? Hello, gusto ko ang mga pananaw mo sa kababayan natin dyan sa Pinas. From Dubai, hello! Ma'am Gloria. Actually, I really feel weird kapag, when you are raised as a Christian, reading the Bible, alam mo na pag may binigay ka, dapat dili pabalon ang pikas kamot sa maayong butang nga imong gibuhat, diba? You don't announce it kasi nga ayaw mo na mag-glorify ka here on earth, so that the Father can glorify you someday. Pero ito kasi, hindi ko kasi to pera. Gaya nga ng sabi ko sa sa videos ko earlier. Hindi ko pera ito po ay pera ninyo. So, kailangan may transparency report. Kaya, ayun. I really appreciate yung mga taong nagpapasalamat sa pagbabanat ng buto natin, sa ating presensya. Pero mas higit dapat tayo magpasalamat sa inyo, sa inyong mga may pusong magbigay. And I know, not everyone has the capacity to give kasi alam ko may pinagdadaanan din ang bawat isa. It's okay. I know that you're praying. I know na pinagdarasal niyo kami yung sitwasyon natin sa Mindanao. Actually, nung dumating ako sa Mindanao, in-interview ako ng isang news outlet. And, yung post, natadtad ng bash. Sobrang tadtad ng bash. But, well, that's life. Actually, nung na-realize ko na uuwi na talaga ako, I'm going back to Jensan. Alam mo yung alam ko, hindi ako i-welcome ng mga taong, disagree sa aking pananaw. Alam ko, parang na-imagine ko na maybe hindi ako masyadong welcome. Pero yun lang I'm not there to be welcomed. I didn't go home to be welcomed by my own people. I went there kasi gusto ko somehow makaabot ng tulong. So ayun, it's okay kung gusto niyo ko i-bash. It's not really my problem. I think it's a you problem. All right? Kahit pa siguro nalinugan na mo, kung ingon ana gihapon inyong batasan, not my problem anymore.
sa mga non-Bisaya yung sinabi ko, nalindulan na nga kayo, ganyan pa rin yung ugali ninyo. It's not my problem anymore. It's a you problem. Kumusta ka, lovely? I'm happy. Salamat sa pangangamusta, Kim. I'm happy. I'm home kasama ang aking asawa at ang 3 pusa namin. Pero I'm really, I don't know, naiwan yung puso ko sa Mindanao. Kasi alam ko na maraming mga kababayan natin ang barely functioning again as normal human beings. Kasi nga, maraming nasalanta ng lindol. Thank you kay Sir Ben. Hello, Sir Ben Sumugoy. At syempre, maraming salamat kay Itay. Kay Itay Ron. Maraming salamat for the concern to talagang masecure tayo. So, sige. Akbayan. Huh? Wait, di ko makita yung... May resemblance kayo ni Senriza. Wow! It's an honor. Watching from Kuwait. Hello, Kuwait! Oh, speaking of Kuwait, Team Tarty! Yan, kaibigan natin si Team Tarty. Yan, si Team Tarty, loyalista yan. Ayoko sa idea ng pagiging loyalista pero love na love natin si Team Tarty. Okay lang ba sa marami pa rin nagdarasal para sa kaligtasan nating lahat? Yes, Ma'am Nelia, tama po kayo. Shout out lang galing. Oh, shout out. Galing. Oh, Iloilo. Hello, Iloilo. The brain is not braining. Ang wired. Ang wired? Or weird? Ayaw ka nila welcome pero gusto nila tulong? Weird. Yeah. Sisihin gobyerno. Hala, nawala. Ano yung comment na yun? Ayun. Sisihin ang gobyerno sa mga nangyayari pero ayaw mag-cooperate. The brain is not braining. Weird nga, no? Pero, well, that's life. Hindi naman tayo nandun para magustuhan nila. We're not there to please them. Always watching your vlog since you started. Maraming salamat po. Padayon sa pakigbisog, Miss Lovely. Love from Butuan. Hello, Butuan. Palangga kaya na ako mga Butuanon. Bisan kasagaran sa mga Butuanon siguro. Di ganahan sa ako ang political stance. Pero, it's okay. I love you anyway. Continue sa pagmulat sa ato mga Bisaya nga buta sa panatisismo. We love them anyway. Watching from Ireland. Mabuhay ka, Miss Lovely. Mabuhay din po kayo, Ma'am Leia Agaw. From Pampanga, Bacolod, Kansas, USA. Huy! Actually, gabi na. At it's 10 o'clock in the evening dito sa Pilipinas. So, ayun. Okay na siguro ito. Sakit na ng boses ko. Sakit na ng lalamunan ko. Actually, ayun. We have a show. The Lovely Show. It's called The Lovely Show. Although para sa mga ayaw sa atin, it's The Not Lovely Show. Yung aming walang kakwenta-kwentang show. Maraming salamat sa mga tumangkilik. Nasa YouTube po siya at I don't know kung nala-livestream din siya sa Facebook. Basta nasa One News siya. And I guess it's also on TV. Pero yun, nagre-replay lang kasi ako sa YouTube. One News PH every Monday, 9 p.m. So, it's a political satire. So, siguro, madalas niyong maririnig ang aking halakhak. Kasi parang napaka-toxic ng mga pangyayari sa Pilipinas. Minsan kailangan na lang nating tawanan. But it doesn't mean na hindi natin tinitake seriously yon. So, ayun, sa mga gustong tumawa, salamat po sa inyong panunood. Actually, last
episode, i-check nyo. Nagkokorek-korek doon. Kokorek-korek doon si Kokey. Ay, hindi. Si Kong Terry pala. Kay Kong Terry doon. Siya yung guest namin nung nakaraang episode. So, you can check it out. Nasa YouTube. The Lovely Show. So, nagkokorek-korekok siya doon. At nag-disappear siya into thin air. And, ang ganda ng hair ni Ronald Llamas doon. Nagkabuhok na siya. At nagkabigote na ako. And, sa next episode, mapapakinggan nyo si former Senator Sonny Trillanes, the fourth. So, ayun. Kami ay walang kwenta, pero si Sentry naman ay productive ang kanyang sinasabi doon. So, abangan nyo po sa Monday, 9 p.m. sa mga available. At dun sa mga wala namang time, matulog na lang po kayo. Pero make sure na i-replay ninyo. At sa mga bashers pala namin, sa mga haters, maraming salamat sa inyo. Nag-enjoy kami sa pagbabasa ng inyong hate comments. Yes, at babasahin namin yung inyong mga bashings. So, ayun. Make sure na galingan nyo ang pagbabash nyo kasi nakaka-inspire po sila. Okay? So, ayun. Maraming salamat. Nga pala, rebelde saan? Dami mo raw supporters sa Capiz dahil daming rebelde doon. Talaga ba? Rebelde. Ito napansin ko lang. Ito nag-start yata nung I don't know. Pero napansin ko lang siya. I don't know if it started earlier or napansin ko nung panahon ni Duterte. Yung word na aktivista, biglang naging equal to violent na mga rebelde. Mali po kayo kapag may pinaglalaban kayo strongly, for example, animal welfare, if you're an environmentalist na pinaglalaban ang nature, ang environment, strongly, kayo ay activist. Right? May political activist, mayroong environmental activist, animal welfare activist. If you advocate something strongly, aktivista po kayo at not necessarily na gusto nyong manakit at pumaslang ng tao, ng kapwa, gaya nung former president natin. Mali po yun. Nako, wag po kayong mang-red tag. Diyos ko Lord, yung karapatan mo ngayon na magsalita, inilaban yan ng mga aktivista. Kaya nga may karapatan ka na ngayon na magsalita, may karapatan na mga babae na magsalita na noon ay wala namang karapatan kasi dapat nasa bahay lang sila, manahilang sila, gumawa ng gawaing bahay. Pero ngayon, pwede na silang mag-aral, pwede na silang maging leader. 'Di ba? Kaya nga may Vice President Sara Duterte ngayon. May babaeng leader kasi nga, noong unang panahon, hindi pwede yon. It was a taboo para sa mga babae even to read books or mag-aral kasi dapat ang alam lang nilang gawin ay pagsilbihan ng mga lalaki. Wala silang karapatang matutong magsulat. Pero one day, may nagsimulang isang babae na nilaban ang karapatan ng mga babae. Una, nagsimula sa 1, 2, 3, konti lang sila, dumami, kasi may mga matatapang na nagsalita, lumaban, nanindigan. Kaya nga ngayon, may karapatan na tayo sa mga maraming bagay dahil sa mga aktivistang nakipaglaban. Alright? So, I really hope na, my goodness, it's 2026. Bakit parang pa-backward yung ating natutunan? So, ayun. Aktivista, it just means may ipinaglalaban ka strongly. It doesn't have to be rebelde. Okay? Yung rebelde, yung gustong mamugot ng ulo ng presidente. 'Di ba? Alam niyo na kung sino yon. Alright. Have a lovely evening!
Sana makatulog tayo ng maayos ngayon. Marami pa rin sa mga kababayan natin sa Jensan, Sarangani, areas that are affected sa paglindol sa Mindanao ang hindi makatulog ng maayos. Pero I pray na maging stable ang lahat at wala ng mga pagyanig pa para mapanumbalik sa normal ang lahat. Bangon Mindanao.